Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwan-nagali banal na Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap, ay hinggil sa issue ng law enforcement training o barangay tanod, village watchers, o mga village watchers. Yung ating PNP mula sa ating PNP Natates, ay nais pag-ibayuhin ang paglilingkod ng ating mga barangay tanod para sa pagpapairal ng kaayusan. Ang training na ibibigay sa kanila ay pag-ibayo ng peace and order ay ito mga sumusunod. Part of the training program that the PNP wants to strengthen is on the basic safety and proper procedure in dealing with the law offender, basic intelligence gathering, and disaster and other emergency and saving responses. So yan yung nais na hakbangin ng PNP na matrain nila yung ating mga barangay police o yung mga barangay tanod, mga village watchers. Mga itong sa kanilang pagpapairal ng peace and order para alam ba kung paano sila makikipag-deal sa mga offender, paano nang gagawin nila, paano nila yan haharapin, at yung intelligence gathering, yung kung paano sila makahango ng intelligence o mga para kung paano sila kanilang i-scout ang masasama. So yun, di ba sabay di-scout yan. At yung pagtulong sa mga disaster, yan, mga emergency response, yan. Ito rin din sila dyan. So magandang bagay yan na magagawa ng ating PNP. Para yung ating mga barangay tanod o barangay police ay maging mahusay sa pagpapairal ng peace and order. At yung iba't iba pang mga nais, lalo na yung intelligence na yan, na sila ay makatutulong sa ating police para diyan sa peace and order. So, yan. So, ang mga barangay tanod ang pangunahing na-responde sa anumang kaguluhan sa komunidad. Yan. Kung kaya dapat na sila ay mabigyan ng iba yung kaalaman at proper training skills sa kanilang serbisyo. So, ngayon, ang ating The Critics Promotion at yung ating People's Anti-Crime Promotions, Anti-Criminality Promotion natin ay paring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang tao. Kasi isyong ito, na pag-ibayuhin ng PNP ang paglilingkod ng mga barangay tanod ay ating sinusuportahan ang PNP mula sa ating Chief Naratate sa kanyang nais na ito. Hakbangin niya upang ang ating barangay tanod o barangay police ay maging mahusay sa kanilang tungkulin sa pagpapairal ng peace and order at maging sa pag-responde sa mga disaster o anumang kalamidad. Yan. Iyo, pakipag-coordinate ng lubos ang ating lokal na pamahalaan. Yan, yung ating lokal na pamahalaan at both barangay and the municipal para sa ating PNP. So, ang ating lokal na pamahalaan ay naway mapag-ibayo ang karapatang pantao sa kanilang tungkulin. Naway makapag-training din ng Human Rights Commission para sa barangay tanod hinggil sa karapatang pantao. Yan. At the same time, boses din natin yung ating municipal barangay ay sumuporta din sa Commission on Human Rights para makapaglugsan din ng training dito sa ating mga barangay tanod para sila ay alam din na rin yung karapatang pantao, how to impose peace and order. So, yung PNP siguro, kaulam na rin na kanilang i-aaral. But definitely, mas maganda kaulam yung Commission on Human Rights. O yan, isa sa boss din natin sa ating Chief Nartates, dito sa kanyang gagawin na ito, na kung paano niya i-train ng intelligence, i-train niya ng kung paano sa how to deal o yung pagpapilapis and order ng barangay tanod. Sana magsama sila ng nagka-Commission Human Rights para at the same time matrain din ng human rights yung human rights training yung mga barangay tanod para
marunong diyan kung paano nila i-implement yan. Kasi yung ating din kapulisan kailangan din na may training din diyan para may implement na ng lubos yung kanilang tungkulin with human rights. So ngayon ay hindi lamang siguro police procedures yung maaaring ituro nila at mga ibang legalidad pati karapatang patao. Kanila rin ituro. Siguro maituturo nila yung human rights based policing sa kanila kung paano ma-adapt yan ng ating barangay tanod at yung ating police procedure. Pero sana may kasama na rin yung mga taga-commission human rights ng training para mabigyan din ng mas expert na kapaliwanagan diyan sa human rights training o expert training kagapay doon sa pag-train na yan. Or else kung separate, sana yung ating Commission Human Rights ay makipag-usap sa ating PNP para kanilang lunsaran din ng training yung mga barangay tanod ng human rights training. Yan. At pag-iba yun nila, halimbawa, ating boses sa ating CSR na magpa-training ng human rights sa mga lokal na pamahalaan, particular sa barangay at mga barangay tanod. Ating sinusuportahan yung halimbawa yung BRAC ng CSR dito sa aming bayan upang magkaroon ito sa lahat ng barangay sa bayan namin. So maliban dito ay nagpa-symposium ako ng human rights with barangay officials at mga sektor sa ating human rights advocacy promotion na pagsasaboses. Yan. Kagaya nung ginawa natin na tayo ay pag-ibayuhin ng Commission Human Rights yung BRAC nila. Aside from sinuportahan natin yon para mapag-ibayo yon sa bawat mga lokal na pamahalaan. Ngayon ay tayo ay nagpalunsad ng inisyatiba sa ating human rights promotions ng doon sa Commission Human Rights para magpa-train doon sa barangay, magpa-train doon sa magpag-train doon sa lokal na pamahalaan, lahat sila at para doon at police pinagsama natin noon para sa human rights training. So mandatory kasi ng pulis yun, isinama na yung mga yung ating nasa lokal na pamahalaan. Pero dapat nga lahat sila ay dapat ay matrain. At saka yung ating mga barangay captain na train na noon dahil doon sa barak kasama sila na train yung panahon noon na ako ay nag-train noon mga way back 2004 yata yun, 2004. So ngayon ay sa human rights promotion ko way back 2004. Nag-fill tayo diyan sa training na yan. So ngayon ay sana yung Commission Human Rights ganoon ang gawin. Makapaglunsad sila sa lokal, sa barangay para lahat yan. At pag-ibayo ng kanilang BRAC para diyan. Lalo yung barangay tanod, pa-train nila para alam nila kung paano sila mag-implement ng peace and order, yung para sa mga law violator sa barangay at saka yung intelligence gathering. Dapat mayroon silang human rights training diyan para hindi sila bara-bara magagano kasi baka violate na human rights. Dapat din kayong BRAC makagabay din doon. Alam mo, kagaya natin, pwede tayo makagabay doon sa ating mga lokal na bilang human rights promotions at bilang naglunsad na rin ng BRAC, so tayo ay nabigyan din ng ng BRAC training. So but as a human rights training, but definitely tayo ay bilang human rights promoter, siyempre tayo ay nagsaliksik ng lubos para maibahagi yan at tayo ay makapagbahagi ng kaalaman sa karapatan ng tao aside from mayroon tayong basic doon sa human rights mismo. But sana yung ating ganun at ang ating ay nag-iinisyatiba tayo para diyan. So sana yung ating CHR bosses natin gawin niya sa buong Pilipinas yan. So doon sa at halimbawa yung kagaya ko, yung ibang mga bayan ay magkaroon din ng kagaya ko na mag-initiate sila para magkaroon ng ganon yung ating kanilang mga bayan-bayan na tayo ay nagkasaboses sa ating mga kababayan sa bawat lokal na pamahalaan ay kayo ay mag-inisyatiba ng human rights training sa inyong mga lokal na pamahalaan sa mga barangay, lalo na yung inyong mga barangay para sila ay hindi nakakalabag ng karapatan ng tao. At yung sana malagyan ng lalo na suportahan yung BRAC ng Commission on Human Rights para makatulong yon sa human rights violation na maka-assist sila at makapag-educate din sila yung mga BRAC nila yon. So yun. So tayo,
sana ay yun, tayo ay hindi muna nakapag-film. Maraming pa lang nagkasakit ako. So ngayon ay baka siguro ngayong mga next year siguro makakapag-film tayo.